Naging mainit naman ang usapin ng mga mambabatas sa pagdinig ng House Committee on Health sa pagpasa sa panukalang batas na sasawata sa tinatawag na hospital detention at iba pang uri ng modus tulad ng palit-ulo scam. Para sa 13 sa tanghali, si Bien Manalo live. Bien? Greg, hospital nightmare o bangungot para kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang mga naiulat na kaso ng palit-ulo scam sa ilang ospital sa bansa. Kaya iminumungkahi niya na maisabatas na ang panukalang batas na susugpo sa mga naturang modus. The resolution for the approval of the consolidation is approved. All members to be co-authors. present, All to be members co-authors present. of the bill is also approved. Aprobado na sa naging pagdinig ng House Committee on Health ang mga panukalang batas na sasawata sa tinatawag na hospital detention o paghawak o pagpigil na mailabas ang bangkay sa ospital, morgue at punerarya na hindi pa nakakabayad ng kanilang bills. Paigtingin din ito ang proteksyon ng mga pasyente laban sa anumang uri ng modus gaya ng palit-ulo scam. Iminumungkahi rin sa House bill ang pagpapataw ng karagdagang parusa sa mga lalabag dito, kabilang na ang 6 na taong pagkakakulong at multang aabot sa 1 milyong piso. Samantala, bagamat sapat ang mga guarantee letter, aminado naman ang Department of Social Welfare and Development na marami pa ring ospital ang hindi tumatanggap ng GL. Kaya minumungkahi nila na maisabatas na ito na malaki ang maitutulong sa ating mahihirap na kababayan. That providing healthcare is a public service, that every Filipino patient deserves dignified and compassionate care, na dapat ang health ay over wealth, kagalingan bago kasakiman. Let's strengthen the Anti-Hospital Detention Act. This measure does not seek to absolve families of your financial obligations. We recognize that medical and funeral service providers are businesses and institutions that must remain viable. However, we assert that a human body is not a piece of collateral. Samantala, lusot na rin sa komite ang panukalang batas sa pagbuo naman ng Philippine Blood Center and Services Network. Isusulong nito ang pagkakaroon ng affordable, ligtas at sapat na supply ng dugo sa Pilipinas. Kasama rito ang pagtatayo ng National Blood Information System sa ilalim yan ng Department of Health. Palalakasin din ang voluntary donation program at pag-ata sa mga regional blood centers sa patuloy na pagsusupply ng dugo, partikular na sa mga itinuturing na geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Nariyan din ang mga panukala sa pagpapatatag naman ng Philippine Blood Center at Regional Blood Centers. Nagpahayag naman ng suporta ang Department of Health, Philippine Red Cross at Philippine Blood Coordinating Council sa pagpasa ng mga panukalang batas. Kailangan natin paigtingin ang collection, storage, and accessibility ng dugo sa buong Pilipinas. But at the same time, kailangan din natin paigtingin din yung pag-train ng mga hematologists para ma-address natin ang kakulangan ng pag-aalaga ng mga lahat ng mga may sakit, may blood diseases. Greg, pasado na rin sa komite ang panukala sa paglalaan naman ng pondo sa pagpapatayo ng National Health Services Outreach Program para sa mga senior citizen at maging sa mga kababayan nating mahihirap at may kapansanan. Greg. Bien, oras namang maisabatas na nga itong panukala laban dyan sa hospital detention, pati yung modus na tinatawag nga nilang palit-ulo scam. Paano naman daw matitiyak ng mga otoridad na mahigpit nga itong maipatutupad o kaya paano rin maparurusahan yung mga lahat ng lalabag dito? Greg, kaugnay niyan ay inirekomenda na ng komite na isama sa implementing agencies ang Department of Justice at ang Department of the Interior and Local Government sa epektibong pagpapatupad ng panukala. Iminungkahi rin nila na bumuo ng Oversight Committee na sila namang tututok dito sa pagpapatupad ng naturang panukalang batas. Greg.